Ang mga unang buwan ng pagiging bagong kasal ay dapat sana'y isang masayang panahon para sa mga mag-asawa. Pero para sa dalawang taong ito, nauwi naman ang kanilang pagmamahalan sa isang karumal-dumal na krimen. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Para sa kasong ito, dumako naman tayo sa isa sa pinakamataong estado sa South Central region ng US. Ang Texas, na kilala din bilang ang Lone Star State, ay matatagpuan malapit sa border ng bansang Mexico. Ito ay may hubigit kumulang mga 30 milyon na residente at ito'y kilala din dahil sa sikat nilang cowboy culture, malalaking syudad, magagandang kabundukan at masasarap na pagkain. Isa ito sa mga dahilan kung bakit dito piniling manirahan ng bagong mag-asawang sina Jared James Dicus, 23 years old, at Angie Diaz na 21 years old naman. Nakatira sila sa Magnolia na isang syudad na matatagpuan mga 72 kilometers sa hilagang kanluran ng downtown Houston. Kakakasal lang ng dalawa noong October 2022, kaya masasabi mong sila ay nasa honeymoon stage pa ng mga panahong iyon. Pagbabahagi pa nga ng judge na nagkasal sa kanila, pareho daw silang mukhang sobrang masaya noong araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa mga sumunod na linggo, palagi mong makikita si Angie na nagpo-post ng kanilang larawan sa social media, kagaya na lamang ng kanilang mga gala o kahit anong masayang sandali ng kanilang buhay. Samantala si Jared naman ay makikita mo ring lubos na ipinagmamalaki ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-post ng mga sweet na messages para rito. Gayunpaman, pagkalipas lamang ng 3 buwan pagkatapos ng kanilang kasal, noong January 2023, isang tawag ang natanggap ng pulisya sa Magnolia. Ayon sa report, may natagpuan di umanong isang patay na tao sa loob ng isang bahay, kaya kaagad naman itong pinuntahan ng mga otoridad. Pagkarating nila sa lokasyon, pumasok sila sa isang property na may 2 bahay sa loob. Meron doon isang malaking tahanan na mukhang siya rin ang main na bahay sa property, habang ang isa naman ay isa lamang maliit na cabin. Ang buong property ay pinagmamay-ari ng pamilya Dicus na siya ring pamilya ni Jared. Naninirahan sa malaking bahay ang kanyang mga magulang, habang sila naman ni Angie ay siyang nakatira sa maliit na cabin na nasa likuran lamang nun. Pagkapasok ng mga otoridad sa cabin na ito, naramdaman na nila kaagad ang parang nakakapanindig balahibong aura. Madilim ang bahay, tahimik at malamig. Sa pag-iimbestiga pa nila, agad silang nakakita ng mga dugo sa paligid hanggang sa bumungad na nga sa kanila ang bangkay ng isang babae. Pero ang pinaka nakakakilabot pa, wala na iyong ulo. Ang biktimang ito ay agad naman nilang kinilala bilang si Angie Diaz, na siya rin ang asawa ni Jared Dicus. Natagpuan din nila sa loob ng property si Jared na mukhang balisa at walang ipinapakitang emosyon. Bilang walang ibang taong nasa loob ng cabin, ito rin ang itinuring nila bilang ang pangunahing suspect sa krimen, kung saan ang parehong araw, agad din nilang itong inaresto at dinala sa istasyon. Noong simula, tumanggi pa itong magbigay ng kahit anumang salaysay hanggang lumipas pa ang ilang araw, napasya na rin itong umamin sa ginawa niyang krimen. Ang katanungan lang ng lahat nun, bakit ito nagawa ni Jared sa sinasabi niyang minamahal niyang asawa at ano ang tumulak sa kanya para gawin ang karumal-dumal na pagpatay. Pero bago yan, kilalanin pa natin kung sino nga ba si Angie Diaz. Si Angie Diaz ay isinilang noong October 2021 at isa itong dalagang nagmula sa bansang Nicaragua. Noong taong 2023, mga 3 taon na rin itong naninirahan sa US pagkatapos niyang lumipat doon para makipagsapalaran. Paglalarawan pa ng pamilya at mga kaibigan nito, isa daw itong simpleng tao na may mabuting kalooban at mataas rin ang pangarap sa buhay. Sa katunayan, habang siya ay nasa US, pinagsasabay niya ang 2 trabaho para lamang magkaroon ng sapat na pera para ipadala sa pamilya niya sa Nicaragua. Isang pinakadahilan din nun ay para tumulong sa pagpapagamot ng kanilang kamag-anak na may cancer. Sa mga unang taon niya sa US, nakafocus lamang ito sa pagtatrabaho kung saan pumapasok siya sa isang butcher shop na isa ring convenience store. Pagbabahagi pa ng kanyang mga katrabaho,
Masayahin daw talaga itong tao at palagi mo ring nakikitang nakangiti. Late 2021, dito na unang nagtagpo ang kanilang landas si Jared Daiko sa trabaho at naging mabuti naman ang pakikitungo nito sa dalaga. Nagpakita si Jared ng pagkagusto rito at consistent itong nag-effort sa kanya hanggang sa tuluyan na rin nahulog ang loob ng isa sa binata. Ang relasyon nila noong simula ay hindi man perpekto pero nagkakasundo pa rin naman sila sa mas maraming bagay. Makikita mo rin sa social media post ng dalawa kung gaano sila kamasayang magkasama na waribay sila ay nakalaan talaga para sa isa't isa. Sa iba pang TikTok post ni Angie sa mga buwan na sila'y magkarelasyon, wala ka ring makikitang kahit anumang senyales na hindi siya masaya. Sa halip, ito ay palagi lamang nakatawa, sumasayaw at gumagawa ng kung ano-ano mang nakakatuwang videos. Mid-2022, pagkatapos ng ilang buwan nilang relasyon, dito na napagpasyahan ni Jared na hindi na sapat sa kanya ang maging girlfriend lamang si Angie. Kaya nagpropose ito sa dalaga ng kasal na malugod namang tinanggap ng isa. Ginanap ang kanilang pribadong kasal sa isang courthouse at dahil medyo mabilis lamang ang kanilang paghahanda, hindi na nakadalo rito ang pamilya ni Angie. Gayunpaman, sa kabila ng mukhang maayos nilang pagsasama, ang inaasahan niyang magiging isang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay ay siya rin palang kanyang magiging pinakamasamang bangungot. Sa loob lamang ng ilang linggo, doon na niya nakita ang totoong ugali ni Jared na sobrang iba sa pagkataong nitong nakilala niya. Nang sumunod na buwan, November 2022, nasangkot si Jared sa paglabag ng batas nang ito ay nagmaneho habang lasing. Inaresto siya ng pulisya para sa offense ng DWI o driving while intoxicated at ayon pa sa kanila, nagpakita di umano ito ng hindi ka nais-nais na ugali. Habang siya ay nasa presinto, matapang pa nitong binantaan ang isang police officer at staff at bukod pa doon, pinagsusuntok niya rin ang bintana kaya napilitan silang iposas ito sa isang upuan. Sa kabila nito, pagkatapos niyang magbayad ng danyos, agad din naman itong pinalaya at pinauwi kasama ng kanyang asawa. Maliban sa pagiging isang lasinggero, ayon pa sa ibang nakakakilala sa mag-asawa, gumagamit hindi umano si Jared ng droga at ito ang isa sa madalas nilang pinag-aawayan. Pagbabahagi pa ng lokal na deputy sa kanilang lugar, sa mga sumunod na ilang linggo, lagpas isang beses silang pumupunta sa property ng pamilya dahil sa mga ulat ng domestikong karahasan. Yun nga lang, dahil wala namang kasong isinampa laban kay Jared, hindi rin ito tinutukan ng mga otoridad. Lingid sa kanilang kaalaman, lalo lamang palalalala ang sitwasyon sa susunod pang mga buwan. December 2022, masayang ipinagdiwang ni na Angie at Jared ang Pasko ng magkasama at nag-post pa sila ng larawang ito ng magkayakap habang nasa harap ng isang Christmas tree. Ayon pa nga sa boss ni Angie na si Veronica Jimenez, mukhang maayos naman daw ang dalawa at masaya din si Angie sa kanyang asawa. May mga araw nga lang daw na parang may kakaiba sa kanya kung saan sinasabi lang nito na pagod siya. Hindi nga lang niya sigurado kung ito ba ay pagod sa kanyang trabaho o di naman kaya ay sa kanyang relasyon. Subalit 11 araw lamang pagkalipas ng bagong taon, nalaman na rin nila ang kasagutan dahil isang karumal-dumal na krimen na ang naganap. Walang klarong detalye na ibinigay si Jared tungkol sa kung ano man ang eksaktong naganap noong araw ng pagpatay kay Angie, pero base sa mga CCTV footage at mga ebidensya, pinagtagpi-tagpi na lamang ng mga otoridad ang mga posibleng nangyari. Noong gabi ng January 10, 2023, araw ng Martes, malamang nag-away na naman ang dalawa dahil sa paglalasing o paggamit ng ipinagbabawal na gamot ni Jared. Sa kanilang pagtatalo, posibleng nawalan ito ng kontrol hanggang sa kumuha na siya ng isang malaking kitchen knife. Gamit iyon, tinadtad niya ng saksak ang kaaw-awang si Angie hanggang sa ito ay tuluyan ng mawalan ng buhay. Base sa autopsy report, tinataya nilang ang oras ng pagkamatay ng biktima ay mga bandang 11 p.m. Gayunpaman sa hindi malamang dahilan, pagkatapos niyang gawin ang karumal-dumal na krimen, hindi pa niya ito tinigilan. Balak niya sanang pagputol-putulin ang katawan nito, kaya pinugutan niya ito ng ulo gamit ang parehong kutsilyo. Base pa sa nakita ng mga otoridad nung unang silang rumisponde sa crime scene, mukhang sinimulan niya na rin ang ibang bahagi ng katawan nito dahil sa mga nakita nilang mga sugat, pero hindi nga lang niya iyon tinapos. Punong-puno ng dugo ang buong bahay at ang buong eksena ay sadyang nakakakilabot. Pagkatapos noon, nilinis ni Jared ang kanyang sarili at nagpahinga bago ng sumunod na araw, January 11,
Umalis ito sa bahay para pumunta naman sa convenience store na pinagtatrabahuan ni Angie mga bandang 11:40 a.m. Sa CCTV video sa store, makikita mong naglalakad ito na parang wala lang nangyari at mukhang wala ring bahid ng takot o pag-alala sa kanyang muka dahil sa kanyang ginawa. Diretso itong pumasok sa loob pagkatapos at basta na lang kumuha ng beer sa ref bago lumabas din kaagad nang hindi man lang nagbabayad. Sa may parking lot naman, makikita rin ito na binuksan at ininom niya ang beer bago siya nagmaneho papalayo. Pagka-uwi nito ng bahay mga bandang 4:00 na ng hapon, dumiretso naman siya sa tahanan ng kanyang mga magulang at may sinabi daw itong nakakakilabot na tumulak sa dalawa para tingnan ang cabin na tinutuluyan ng kanilang anak. Nang pinasok na nila ito, doon na nila nakita ang patay na katawan ng kanilang manugang na si Angie. Sa kanilang takot, agad silang tumawag sa mga pulisya mga bandang 4:30 ng hapon at naghintay lamang sila sa sala ng kabilang bahay kasama ng kanilang anak para sa pagdating ng mga otoridad. Pagkapasok ng pulisya sa property, agad nilang kwenestyon ang mag-asawa, pati na rin si Jared na hindi na rin namang tumangkang tumakas pa. Kahit pa noong simula, tumanggi siyang magsalita ng kahit anuman tungkol sa krimen, umamin din naman ito kalaunan sa pulisya na siya nga ang responsable sa pagkamatay ni Angie. Di tumagal, sinampahan nila ito ng kasong murder. Gayunpaman, wala nang ginanap na paglilitis dahil tumanggap sila ng isang plea deal agreement. Kapalit ng pag-plead ng guilty sa krimen, makakatanggap lamang ito ng sentensyang 40 years na pagkakakulong sa halip na life imprisonment. Ngunit bahagi din nun, hindi niya na pwedeng i-appeal pa ang desisyon ng korte, ang sentensya at bawal na rin itong gumamit ng kahit anong depensa kagaya na lamang ng insanity defense. Dahil din sa marahas na katangian ng kaso, hindi siya pwedeng makapagparol hanggang sa taong 2043 kung saan sa taong iyon si Jared ay 43 years old na. Gayunpaman, hindi din ibig sabihin nito na agad na itong makakalaya kapag siya ay eligible na sa parol. Para naman sa motibo ni Jared kung bakit niya ginawa ang krimen, wala pang inirelease na official statement ang pulisya, ngunit ayon sa kanyang depensa, ang posibleng dahilan nito ay ang kanyang potensyal na mga mental health issues. Mga bagay na dahil din naman sa paggamit niya ng droga at pag-inom ng alak na pwede naman sanang maiwasan. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, hindi pa rin ito mababago ang nangyari. Wala na si Angie at hindi na muling maibabalik pa ang kanyang buhay. Ang isang pinaka-nakakalungkot pa, kailanman hindi na rin siya muli pang makakasama ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng kaso, ibinahagi naman ng ina ni Angie na si Daniela Diaz ang kanyang mga saloobin sa nangyari. Ayon sa kanya, sobra daw siyang nasaktan dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Napakamasayahin pa naman di umano nito at pinagpapasalamat niya rin na nagkaroon siya ng pagkakataon na maging ina niya. Hindi man daw niya matanong ang Diyos kung bakit kinuha niya ito ng maaga, pero ang tanging masasabi niya lang ay nagpapasalamat pa rin sila para sa buhay na ipinagkaloob nito sa kanila. At sa kabila din ng maagang pagkawala ni Angie, habang buhay daw siyang mananatili sa kanilang mga puso. Si Angie Diaz ay isang mabuting anak at asawa na nangarap lang naman sana ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Nagsumikap ito sa buhay pero minalas nga lang siya sa pag-ibig. Dahil ang inakala niyang mabait at maalagang lalaking magmamahal sa kanya ay isa palang demonyong nagpapakunwari lamang na may maitim naman talagang budhi. Naway mabulok ito sa bilangguan at hindi na muling magkaroon pa ng pagkakataon na makalabas upang wala na rin siyang masaktan na ibang tao. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.